Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no? Ito pong nag-juice-juicean sa kanyang sarili na masyadong assuming na nagpapanggap na siya ay adopted son. Dito lumalabas na po ang totoo na hindi siguro siya adopted ng son kung hindi adopted siya ni Satan. O kayo na po ang magduktong doon kung sino si Satan. No? Eto nga po mga ka-action, matapos po imbestigahan ang nasabing karumal-dumal na mga krimen na pang-aabuso sa ating mga kababaihan na mga minor de edad sa nasabing Socorro doon sa parting Mindanao at naipakulong. Totally kulong na po. No? Salamat kay Senadora Risa Hintuberos. After nga po sa ganong mga krimen, eto na po, mga biktima ni Kibuloy na dumulog na kay Senate Risa Hintuberos at kwininto na kung anong kalagim-lagim ang kanilang sinapit sa kamay ni Kibuloy. Ito yung pinapaniwalaan ng kanilang mga alipores na akala mo santo na hindi makabasag ng pinggan. Ito pala, hindi pala siya Diyos-Diyosan. Kung hindi, kampon pala ito ni Satan. Aba daw Kibuloy, kulang pa siguro ang buhay mo pangbayad sa pinirwisyo mong mga kabataan. Di ba? Eto po, ekwinento ng mga biktima dito kay Senate Risa Hintuberos ang pang-aabuso ni Kibuloy. Eto po, totoo pala ito na ang nakikita natin ng mga kabataan na may daladalang karatula na na mababasa natin, solicitation. Yung pala ay isa sa mga pinapakalat ni Kibuloy para manghingi ng pera. Hindi po ito kagawa-gawa ko. Hintayin nyo na magyaw-yaw dyan si Senate Risa Hintuberos, ha? Gusto ko lang magyaw-yaw muna bago ko ipapanood sa inyong video. Ang masakla pa dito kapag wala palang ma-remit itong mga kabataan na naaabuso ni Kibuloy ay pinaparusahan. Diyos ko po. Except dito ha, sa human trafficking, may mga rape pa ito na kaso si Kibuloy. Alam nyo kung anong parusa? Pinapadilan. Diyos ko po. Bago po uminit ang ulo ko mga ka-action at bago ko magtuloy-tuloy na yaw-yawan si Pastor Kibuloy, panoorin na po natin ang video. 3 months ago, before this august chamber, I stood before you to expose the alarming practices of Socorro Bayanihan Services Incorporated. In an isolated community in Barangay Kapihan, Municipality of Socorro, children were being forced into marriage, young girls were being sexually abused, and other atrocities were visited upon hapless members by a person they believed to be the incarnation of Jesus Christ. Sa mismong Senado ding ito, inaresto sina Senyor Aguila at ang iba pa niyang kasama. Salamat sa maagap na tugon ng Department of Justice at patuloy nating pinagdarasal ang ganap na katarungan para sa mga biktima. Ngunit, hindi po tayo titigil hanggang may batang nasa peligro. Hindi tayo titigil hanggang may mga Diyos-Diyosan na naghahasik ng lagim sa mga kababaihan at kabataan. At kung paano ang maagap na tugon natin at ng buong gobyerno sa mga biktima na Senyor Aguila, sana ay ganyan din ang pagtugon sa mga biktima ng lider na ibabahagi ko ngayon. Sana mabilis din ang ating pagtugon sa mga biktima ni Apollo Kibuloy. Mr. President, matapos po ang investigasyon sa Socorro, ako po ay nilapitan ng ilang mga biktima para magbunyag ng kanilang mga kwento.
At gaya ng mga kwento ng mga biktima ni Senyor Aguila, gaya nila Chloe at Renz, nakakapangilabot ang kanilang mga kwento. Front and center of these narratives are the systemic sexual abuse of women and children in the hands of this man that they call pastor. And no, these are not crimes of the past for which we are holding Apollo Quiboloy to account. This is an ongoing offense. Patuloy na nangyayari. The abuse of women and children is taking place as we speak under the auspices of the kingdom of Jesus Christ. Habang ating isa-celebrate ang kapanganakan ng sanggol na si Jesus, mayroong mga batang sinasaktan sa ngalan ng kingdom of Jesus Christ. Ang aking opisina po ay kumausap mismo sa mga naging biktima ni Quiboloy. Nakausap ng opisina ko si Elias Jackson, 15 years old, noong na-recruit siya kasama ang kanyang pamilya. Naging isa siya sa mga bata na nakikita natin sa pang-araw-araw na umiikot sa ating lansangan, namamalimos gamit ang letter na kunwari ay solicitation para sa kanilang organization o di kaya tulong para sa pagpapaaral. Hindi natin alam, may malagim pala na sinasapit yung mga batang di masyadong nakakadilihensya ng malaki sa paglilimos. Sila po ay pinapalo, 20 lashes, 50 lashes, 100 lashes. May isa pang nagkwento, pinapaddle din daw. I am in possession of testimonies to that effect. Mayroon din pong isa, menor de edad din, pagkatapos lang na makipag-date kasama ng isang babae na natural na ginagawa ng mga teenager, sinabihang iuuntog paulit-ulit ang ulo sa pader hanggang dumugo. Pagkatapos ay kinulong sa Bartolina. Yes, Mr. President, dati po itong miyembro na hindi na nasikmura ang pang-aabuso sa kanya at iba pang menor de edad. Hanggang ngayon, bakas pa sa katawan ng survivor ang mga marka ng pang-aabuso na yon. Nung umalis siya sa poder ni Quiboloy, nakabalik siya sa pag-aaral at ngayon ay may sarili ng pamilya. Ngunit habang buhay daw niya, bit-bit ang alaala ng panahong iyon. He was just a child, Mr. President. They were all just children. Mr. President, madami pa po kaming nakausap na naging dahilan kung bakit naging buo ang desisyon ko na isalang itong isyung ito sa ating Kamara. My office is in possession of an affidavit detailing the sexual abuse inflicted by Quiboloy himself on a minor. My office is in direct contact with a woman who, while not a minor when the sexual abuse happened, lives with the trauma it has brought and continues to fear for her safety. May nakausap din ang aking opisina na mga preacher na naglahad ng iba pang mga krimen ni Quiboloy, paano siya yumaman at paano niya tinatago ang kanyang yaman. These patterns and practices are persisting as we speak and sustaining his other criminal activities. Hindi lang po sa Pilipinas ang mga krimeng ito, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. The international breadth of Apollo Quiboloy's criminal activities is truly astounding. Let us end this outrage, Mr. President. Let us save those children. Let us hold space for the victims who cower in silence and live in fear, and hope that they find their voice and their power. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, narinig na po natin, no?
Ayan. Una-una sa lahat, maraming salamat sa iyo, Senate Risa Intuberos. At sa mga nabiktima ni Kibuloy na lumapit kay Senate Risa Intuberos, pangakong hindi po kayo bibiguin ni Senadora Risa Intuberos. Kung napakulong ang mga Socorro, yan pa kaya si Kibuloy? Maaring nakaligtas ka sa FBI. Hanggang ngayon, wanted ka pa rin. Ngayon, uusigin ka ng batas ng Pilipinas. Akala mo, santo ka ha? Ngayon lumabas na din ang tunay mo na kulay, Kibuloy. Ang naniniwala na lang talaga sa iyo yung mga aliporis mo na kasama mo dyan. Ha? Ano nang masasabi dyan sa mga taga-suporta na mga na mga taga-Kibuloy? Ano? May masasabi pa ba kayo? Masaya ba kayo na ang inyong sinusuportahan na akala nyo sinasamba nyo santo? Marami palang inabuso. Di ba? Ano, Kebs? Mapapa-stop mo ba ito ng power mo? Yung kahambugan mo na power na stop? Kaya mo ba i-stop ito? Sige, tingnan natin kung hanggang saan yung power mo. O magpa-ano ka na rin? Magpasaklolo ka na rin kay Duterte. Kaibigan mo yan, di ba? Titingnan natin kung may magagawa si Duterte mo. Okay? Ngayon, bistado na po natin sila mga ka-action, mga kakamping, no? Ganito pala ang kanyang Kaya pala na kung magsalita, akala mo nga talaga Diyos-Diyosan, yung pala Diyos-Diyosan ng Satan. Diba? Sige na po mga ka-action, gin-share ko lang ho sa inyo. Abangan po natin ito ang tabayanan po natin itong nasabing investigasyon dito ni Senator Risa Intuberos. At suportahan po natin ito. I-hashtag nyo, Kibuloy, sumuko ka na! So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, Chida Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.